Ngayon, sa Bitcoin at sa ibang cryptocurrencies, quick TA lang tayo kay Bitcoin ngayon, no? Dahil wala tayong malaking fundamentals na magpapagalaw ng market. So, ayan, punta agad tayo sa chart ni Bitcoin. Doon pa rin, 1 day time frame, regular chart. Ayan, na yun pa rin yan sa video ko. Sabi ko nga, ito yung inaabangan ko itong level na to. At yung dati niyang resistance around March 2024. So sorry, nasabi ko ata sa mga sa previous videos ko na 2022 siya, pero 2024 siya, guys. Ayun. So ayun. May multiple bounces tayo rito, nire-reject niya yung area na 'yon. At naghihintay pa rin ako ng bounce dito. Tapos maghintay ng reversal pattern. At baba agad tayo quickly sa 1 hour time frame. Mapapansin nyo, guys, nilagay ko tong trendline resistance na to. Nakita ko lang dahil sinosopla niya, nire-reject niya yung area na yan. Plus, ito naman, no. Bakit niya nire-reject tong area na to? Dahil kinuha ko tong Fibonacci nitong swing high na to papuntang swing low. Sorry. Ayan. Ito yung 382 niya. Ayan. Ayan yung 382 niya. No? Diyan siya nagbabounce. Diyan niya nire-reject yung price. At kung bababa naman tayo ng 15 minutes. Tanggalin ko na lang to. Ito yung kinrate niyang candle sa pagre-reject niya dito sa resistance niya na to. So, kung napanood mo yung video ko kahapon, nakapag-entry ka sana ng short kay Bitcoin or sa altcoins na correlated yung chart kay Bitcoin, may profit ka sana kahit konti lang. So, ayun, update ko kasi sa chart, sa trade ko rito kay Pepe. Nag-short nga ako. 4 hour time frame, Pepe. So, eto pinakita ko rin to sa video ko kahapon, yung resistance, trendline resistance na to. Sorry. Eto. At kung mapapansin nyo, guys, bin-break out niya to eh. So, medyo kinabahan talaga ako para dun sa trade ko na yon. Pero, okay lang. Ayun naman yung willing akong mawala na money, kaya okay lang kung ano man yung maging resulta ng trade na yun. So, eto. Bin-break out niya etong trendline resistance. Pero sinoplan niya rito. Bakit? Dahil meron tayo nito, no? Tingnan nyo naman, guys. Nire-reject nyo yung area na yan. So, ang ginawa ko is, may entry ako ditong $100. Habang tumataas siya, nagpasok ulit ako ng $100 dito. Tsaka nagpasok ulit ako ng $100 dito. Bakit? Ba't ko ginawa yun? Naka-short ako, guys, ha. Shinort ko siya. Bakit ko ginawa yun? Okay. So, ganito, guys. Tinignan ko yung RSI 30 tsaka MACD. Yung MACD niya sa 15 minutes time frame at RSI, pababa na, no? Pababa na indicators. Pero, yung candles, pataas pa. So, anong ibig sabihin nun? So, yung mga indicators kasi natin is delay, or ano ba yung tawag nila doon? Parang laging indicators ata yung tawag nila doon. At nakakita na nga ako ng pababa na indicators niya, pero pataas pa yung candles niya. So, at some point, magpo-pullback talaga siya. Magkakaroon talaga siya ng retracement. So, ayun yung kinuha ko. Kaya ako nag-add. So, ang ginawa ko is, ngayon, kinuha ko tong swing low niya dito ng Fibonacci, tsaka itong swing high. So, nag-bounce siya ngayon dito sa 382, which is yung golden area ng Fibonacci. So, nag-take profit na ako dyan sa 382. At, ang end up is, ganito. Ganito ang nangyari sa trade natin, guys. Ayan. Ito yung tatlo kong entry. Tatlong $100 yan. So, ito na yung take profit ko, which is nag-close short na ako. Nag-profit tayo ng 20%. So, in total is 300 talaga yung pinasok ko.
Profit ako ng 20%. So, $62. $62.4. At, hindi na masama. Hindi na masama. At, sana, panoorin nyo pa yung mga susunod kong video. At, hindi to financial advice. Hindi ko sinasabing, sumabay kayo lagi sa trade ko. Kasi, mas marami akong losses kaysa sa profit. At i-video din natin yun. Hindi lang puro profit para malaman nyo na nasa process tayo ng isang pagiging magaling na trader. Kasi yun talaga yung goal. At yun, sana panoorin nyo itong mga videos ko at may matutunan pa kayo. So, see you again sa next video guys. Yun lang. Sana may natutunan kayo. Let's go.